maybe 80% of budget o baka 90 pa ay napupunta sa mga tiwali. So hindi totoong mahirap ang Pilipinas kung ibibigay ang pera ng taxpayers sa tamang serbisyo. Kaya sabi ko, what is your end goal? Paano ko matarget ako? Paano ko matsyempuhan ako ng mga bangag dahil may death threat ako, gusto nila akong gurgurin? O maghahanap na naman kayo ng isang bungangerang hitad na ayaw. Death threat na ako dahil sa mga buwaka ng Genemis na bangag polboronic na ito. Ano gagawin nyo? Sabi ko nga, kung tutuusin dapat wala na akong pakialam dyan sa Pilipinas Dahil I'm here. Diba? Kahit naman manahimik ako, makakakalapang pa rin ako. Kahit nga maging jobless ako sa Amerika, susuportaran ako ng gobyerno. You know that? Na pag pinili mo maging jobless dito, pipila ka lang somewhere there. May pagkain. Kung tatamad-tamad ka sa buhay mo, sa Amerika, hindi ka magugutom. Totoo yan. Pero pinili kong itaya ang alindog ko dito kahit gusto akong bangbangin ni Lisa at ni Bangag. Diba? Pero kayo, actually, enough for this panawagan sa mga active generals kasi hindi yan magsasalita hanggat sinasapalan ang bunganga nila ng pera ng bayan ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Diyan sila magaling, mang-bribe. Bumili ng prinsipyo. Kaya kayo naman mga general, I wish na kayo ay dalawin ng delubyo para maramdaman ninyo ang hagupit ng karma. Sa inyo nagsisimula, mga kababayan. Mga palangga, tatapusin natin to. Ang sabi ni Inday, ang Pilipinas bilang isang, binasa ko na yan. Ang Pilipinas, may healthcare system dapat na totoong mapapangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino at maibsan ang mga gastusing medikal tuwing darating ang sakuna. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may PhilHealth na imbes pag-igtingin ay kukunan pa ng pondo upang magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan. Yeah, sino ang may kontrol ng pera? Office of the President. Sino ang bakaw sa pera? Si Lisa Tanas at ang asawa niya at ang lahat ng kampon niya. Nakita niyo ba ang mga anak niyo, mga kapatid niyo, mga pamangkin niyo, lolo't lola ninyo na nagda-dialysis o may mga problem, whatever problem, health problem, hindi naaalagaan kung baga, bakit kayo hindi nahalagaan ng gobyernong ito? Dahil ang pera, based dito nga sa statement ni Inday at ang pondo na 90 billion imbis na para sa may sakit pang sarili nila. Dinownload sa walang kinalaman sa healthcare. Tapos hindi ka kikilos, hindi ka lalabas, hindi ka magsispeak up day, pero yung pamangkin mo, yung kapatid mo, yung lolo mo, nandun sa public hospital na kulang na lang palayasin ng mga tiwaling doktor kasi wala kang pambayad. Paulit-ulit ko yung sinasabi, naging medrep ako palangga nung nasa Pilipinas ako. Nakikita ko lumuluha ang mga ina, lumuluha ang mga tatay na walang pangbili ng gamot. Kaya kulang na nga lang, ibigay ko lahat ng samples ko sa kanila ng mga carbocysteine at, mefenamic, paracetamol during that time. Diba? Kasi nakita ko yan. Pero ano gagawin ninyo? Pababayaan nyo lang ang gobyerno ni Bangag na gastusin itong 90 billion from the PhilHealth Fund. Di ba? Tapos kayo dyan, nandyan kayo sa East Avenue, Quezon Avenue, what you call that? East Avenue. Mga pang-hospital, mga pang-public hospital. Pabelya, nanganganak ang inyong mga asawa, ni wala kayong pera, nandyan kayo nakatambay kayo, natutulog lang yung mga tao. Dyan nakita ko lahat yan. Quezon City General, na witness ko lahat yung mga yan, na ang mga tao galing ng probinsya, pinapagamot ang kanilang mga anak, ni pamasahe wala. Ni wala nga pangkain . Kung wala kang pamasahe, wala kang pangkain, nakukurto ang utak mo palangga. Nakukurto, why? Ikaw ang makaramdam na ganun. Di ba? Naranasan ko ng walang pera. Kahit dito sa Amerika, naranasan ko walang pera, kinuwento ko sa inyo. Lahat ng bag ko, pinaghahalong cut ko, baka ako may $10, $20. Di ba? Yung mga ganon, may mga ganong panahon.
praning, di ba? Kahit hindi ka nagpupulburon, mapapraning ka. Kasi wala kang pera eh. Pero sino ang may punot dulo ng problema sa bansa natin? Yung 90 billion na yan, napakalaking tulong sa mamamayang Pilipino. Yung 1 trillion na yan, dyan sa flood control na wala namang flood control, ang laki sana ng maitutulong sa inyo. Pero ano kayo? Yung iba, nagtotroll, ibabash nyo si Marlica. I wish hindi kayo maratay sa ospital. I wish hindi kayo, hindi nyo maranasan kung paano kayo hindi gamutin ng doktor dyan sa Pilipinas, dyan sa public hospital, kasi wala kang pangbili ng gamot man lang, plaster man lang, only in the Philippines. Napabibilin ka, mahirap ka na nga, bilhin mo to, plaster, bilhin mo to, bandage, gasa. Bilin mo to. Oh, ito yung, ano mo, ito ang IV, dextrose, ganyan. Na supposedly, kapag indigent ka o mahirap ka pa sa pinakamahirap, pinoprovide na yan in case of emergency. Nasakta na, ano na, iyong pamilya, agaw buhay na, sasabihin pa sa'yo ng jutang ginemes na tiwaling doktor dyan o nurses sa Pilipinas, oh, ito, bilhin mo to. Wala silang pakialam kahit nag-aagaw buhay ang kapatid, ang nag-aagaw buhay ang iyong nanay, tatay. Why? Nanonormalize nila yung tiwaling practice. Hindi lang isa ang nakikita nila na pasyente na agaw buhay na walang pambiling gamot, hinahayaan na nilang nila na bawian ng buhay ang inyong mga pamilya. Sino ang may kasalanan? Kayo? Somehow, yes. Dahil, hindi ka pinalad na ikaw ay mabigyan ng magandang buhay. Hindi ka pinalad na mapasok sa Congress o sa Senado o sa Malacanang para magnakaw ng kaban ng bayan. Pero hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng opportunity. Kasi iba-iba tayo. Sabi nila, kasalanan, hindi kasalanan ang maging mahirap, pero, kasalanan mo na kung mamamatay kang mahirap. But, you know what? Hindi lahat ng tao ay pareho ng thinking ko, pareho ng thinking mo. Yung iba, wala silang mapuntahan. Wala silang support system. Sino dapat ang support system nila kung wala silang family support? Gobyerno. Gobyerno ang maglalapit ng serbisyo sa inyo. Kaya nga may barangay eh. Ano yung ginagawa ng mga barangay? 4,000 barangays ba tayo mahigit sa Pilipinas? Ano ang ginagawa ni barangay kapitan? Kilalanin ang mga taong kanyang nasasakupan. Kung kilala mo ang mga taong nasasakupan, kilala mo ang mga mahihirap. Then, you use the fund, i-submit mo sa katas-taasang hukom o sa, kung sino ang mga mahihirap. Then you give opportunity. Then you give care. Pero nangyayari ba yan? Even mga kapitan, kasabwat, magaling lang sila tuwing election. Hindi kayo dapat maghihirap. Kung yung trillion budget na yan, dyan pa lang sa baha, or kung hindi napupunta, maybe I may say, sabi ko nga, I will exaggerate it, maybe 80% of budget, o baka 90 pa, ay napupunta sa mga tiwali. So, hindi totoong mahirap ang Pilipinas kung ibibigay ang pera ng taxpayers sa tamang serbisyo. Kaya sabi ko, what is your end goal? Ha? Aasa na lang kayo sa bunganga ko? Pag kayo'y nakikinig lang at wala kayong aksyon, then walang mangyayari sa bayan kung minamahal. I can only talk, pero wala kayong aksyon. Diba? Paano ko matarget ako? Paano ko matsyempuhan ako ng mga bangag dahil may death threat ako, gusto nila akong gurgurin? O maghahanap na naman kayo ng isang bungangerang hitad na ayaw tumigil, pas wala kayong aksyon? So it's not enough. My nga bells is not enough. You have to act now. I'm fighting with this bangag for 2 years. Yes. Ano sabi ni Inday? Ang Pilipinas ay mga representante ang Pilipinas, may mga representante sa Kamara dapat na nakakaintindi sa totoong sani ng kakulangan sa police at population ratio.
that the shortage is a figure that cannot be solved during our lifetime due the annually ballooning population and lack of budgetary resources to hire more personnel. The country should have representatives who understand that in order to fully address the shortage, there is a need to leverage available technology and leapfrog into the future where policemen are armed with the best security products that do not require their physical presence at all time. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may representante na imbis magpasa ng mga bagong batas ay nagpupumilit sumausaw sa isyu ng iba. Exactly. Ang mga polis, 'di ba? Kahit kulang 'yan, tama na magkaroon ng nasa na tayo ngayon, technology age, digital technology age, na dapat ponduhan yang mga like drones or whatever high technology na kung saan ma-ensure ang safety, security, serve, protect, ng mga polis.